So sir, sa gitna po ngayon ng budget season na naman, opo, ano po ang priority nito sa inyo? Itong investigasyon sa sinasabi ni Presidente na mga questionabling flood control projects sa inyong komite? Well, siguro una, alamin po muna natin kung ano yung, kasi baka mamaya naman, yung mga, ako po ang nakikita ko po kasi dito sa mga flood control. Yung flood control naman po per se, hindi naman po problema. Mapapakamot ka talaga sa hindi Makati dito kay Chihuahua. Mantakin po ninyo hindi daw problema ang flood control. Tama ba yung narinig natin mga kapli? Ganyan po talaga ang pag-iisip ng mga admin ni Bongbong Marcos. Hindi na nakakapagtaka mga kapli. Mantakin po ninyo, isa sa pinakamalaking problema sa Pilipinas siyang flood control. Tapos sasabihin na itong gunggong na to na hindi daw problema ang flood control. Saan nyo dinala yung mga pera ng taxpayer? Saan nyo dinala ang pera ng kaban ng bayan? Sakali lang po na pagbotohan nila at sabihin nga na sila po ay susunod na sa Supreme Court decision at sasabihin na po nila na they are going to dissolve the impeachment court. Will that matter kung dumating ang inyong MR after that decision sa Supreme Court? Ano sa palagay po ninyo? Alam po niya, Manong Ted, ako, hindi naman po ako magtataka kung ganun po ang maging resulta ng kanilang botohan. Basta't kami po, sa panig po namin, gagawin lang po namin yung talagang magagawa po namin. Yan po ang pag-usapan natin mga ka-reaction update PH. Mantakin po ninyo mismong yang si Joel Chua na hindi na nga raw siya nag-e-expect sa pinagpapatuloy na impeachment laban kay VP Sara nitong kamera. Diba? Hindi kaya nahihiya itong kamera, itong si Larissa, Bam, Chico, tsaka si Tito Soto na patuloy nilang itinutulak ang impeachment ni VP Sara. Ayun o, basahin po ninyo. Mismo siya talaga. Hindi na niya mawari ang utak niya. Kung ma-dissolve lang daw, hindi na daw siya magugunan. Yan po ang pinaka-topic natin. Pero dito mga kapita, basahin po ninyo sinabi nito nga si Joel Chua. Taong bayan din ang napagkaitan ng due process sa desisyon ng Supreme Court. Mantagin po ninyo kung paano magsalita itong mamang ito. Nakakapagsalita pa ng ganyan. Samantalang nagdesisyon ang pinakamataas na korte sa bansa natin. Diba? Mga taong mga walang respeto, hindi ko kasi nila matanggap mga kapatid, yung katotohanan na hindi po pwede, illegal ang ginagawa nila. Walang jurisdiction kay VP Sara. Diba? Hindi po nila matanggap. Alam niyo po bakit? Pinipilayan po nila ang ating VP Sara kasi papalapit na ang 2028 presidential election at malaking tinik ito sa kanila. Dahil alam po nila yung mga tuwad ko, lahat po ng mga basura dyan sa gobyerno ni Bangag Jr. ay igigisahin o magigisa yan lahat isa-isa. Kaya ngayon mga kapatid, pilit nilang pinipilayan itong ating VP Sara. Nahihirapan na ho sila. Hindi na ho nila alam kung paano nila sosolusyonan ang pagpapatanggal kay VP Sara at hindi mapatakbo bilang o pagka-presidente sa 2028. Ganyan po ang plano nila. Yung admin ni Marcos Jr. Kaya kahit anong pilit nila ngayon, hindi papayag ang Supreme Court sa kagustuhan nila. Mantakin po ninyo, Supreme Court na yung pinakamataas na yan, mga kapatid. Pero ito ang mga senador na apat na matitigas ang bungo. Ngayon, uulitin na naman at magkakabotohan na naman daw. Gusto talaga nilang pilaya. Gusto nilang matanggal sa pagka-vice-presidente. Samantalang itong admin ni Bongbong Marcos, yung mga flood control, lahat ng proyekto niya, sobrang daming utang ng Pilipinas ngayon. Mantakin po ninyo. Halos taon-taon, hindi halos taon-taon utang ng Pilipinas. Doble, triple, bilyon-bilyon. Grabe mga kapatid.
Yung flood control na pangako na nga lang, ilalay ko pa natin yan. 1 trillion yung budget dyan, mga kabdi. 1 trillion ang budget dyan. May nangyari ba? Kamusta ang Manila pag umulan? Kamusta ang Bulacan? Kahit sa ang panig ng bansa, pag umuulan, kahit hindi sobrang lakas, katamtaman lang. Lalong-lalo na yung Bulacan. Napupuruan yan. Umulan lang ng konti dyan, baha. Sa Pampanga, umulan din ng konti, baha. Sa Maynila, umulan, babaha. Diba? Ang kailangan natin, tunay na pagbabago, hindi puro salita at puro pangako. Diba, mga kabdi? Kaya pakinggan po natin itong naging pahayag ni Ted Pailon kung saan mababalagbag itong si Joel Chua at magigisa. Magandang umaga po sa inyo ang bago pong halal pa rin, na Committee Chairman po ng House Committee on Good Government and Public Accountability, Manila 3rd District Representative Attorney Joel Chua. Congressman, magandang umaga po. Hi Manong Ted, DJ Chacha, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po na inyong taga-subaybay. Salamat sa panahon. Congressman, una po sa lahat, kailan po maghahain, kung maghahain man po ng motion for consideration po ang Kamara sa naging Supreme Court decision po sa impeachment po ni VP Sara? Meron po kaming 15 days to file the MR. So siguro po mga by late next week. Sa ngayon, inaayos pa po lahat ang mga argumento po namin. Dito ho ba, Congressman, sino po mga abogado ang magpeprepara ng motion at may papel ba dito ang ating Solgen? Ay, definitely po. May papel po yung ating Solgen. Pero siyempre, may mga tumutulong din po sa hanay po namin at saka sa hanay din po ng may mga iba pong mga volunteer na mga abogado po. Okay. Opo. Congressman, inyo ho bang nabalitaan na ang Senado po nagtakda na ng araw para pag-usapan nila ang isyong ito? Kung sila ba'y tutuloy o hindi? Ano ho muna ang inyong reaksyon doon? Well, alam mo sa totoo lang, Manong Ted, siyempre malamang nakahinga rin sila ng maluwag dahil alam naman natin from the very beginning yung kanilang mga saloobin pagdating po dito. In any event, siguro ako aantayin ko na lang kung ano po yung kanilang magiging resulta ng kanilang pag-uusap. Opo. Congressman, kung sakali lang po na pagbotohan nila at sabihin nga na sila po ay susunod na sa Supreme Court decision at sasabihin na po nila na they are going to dissolve the impeachment court, will that matter kung dumating ang inyong MR after that decision sa Supreme Court? Ano sa palagay po ninyo? Alam po niyo, Manong Ted, hindi naman po ako magtataka kung ganun po ang maging resulta. O diba mga kabdi, hindi naman din siya magtataka sa magiging resulta. Kasi alam naman po natin, natapos na ngayong boto, 19-4. Diba? 19 ang hindi sang-ayon sa pag-i-impeach kay VP Sara, tapos 4 lang sila. Diba? Ano pang ini-expect ng mga gonggong na yan? Na sa pangalawa nilang pagtutulak ng impeachment ni VP Sara ay may susunggab pa o may magpapaliyab pa sa kanila? Wala na. Wala nang kakampi sa mga gunggong na mga yan. Ipinakita na, tapos na nga, mismong Supreme Court, tutol na di ba? 19 na sila. 19 na senador ang may ayaw na ma-impeach si VP Sara. Pero ngayon, kaya alam nyo mga kapatid, maraming nagsasabi sa ating mga kababayan, hindi nanalo ang 4 na gunggong na yan kung hindi nagkaroon ng dayaan. Kayo mga kapatid, tanong lang, naniniwala ba kayo nagkaroon ng matinding dayaan noong midterm election? Di ba? Tanong lang, i-comment nyo na sa ating comment section mga kapatid, ating pag-uusapan. Ang kanilang botohan, basta't kami po sa panig po namin, gagawin lang po namin yung talagang magagawa po namin para lahat po ng mga legal remedies i-exhaust po namin.
Okay, sige po. Sige. So, Congressman, ito po naging sona po ng ating presidente. Klaro ho naman, you were present there. Ano po, yung mga kanyang sinasabi na mahiya naman kayo. Opo, doon po sa usapin na iyon na binabanggit niya na mga usapin ng accountability, ano po ang reaksyon po ninyo bilang committee chairman po ng House Committee on Good Government and Public Accountability? Well, titignan po natin yan. Hindi naman po natin po pwedeng baliwalain yan dahil mismo ang Pangulo na ang nagsalita tungkol dito. Sa ngayon po kasi, ang una muna natin gagawin, bubuuhin po muna natin yung mga miyembro ng ating committee. And then, pag nabuo na po ng mga miyembro, ang vice chair, papatawag po natin at pag-uusapan po namin yung mga ganitong klaseng bagay. Opo. Congressman, kasi nga po ngayon sinasabi ng iba no na eto ang Kamara kapag pinag-uusapan ng accountability, napakasipag nila sa accountability ni VP Sara. Dito pinag-uusapan accountability ng mga sinasabing umano ang ginamit na word ng presidente, kickback, SOP, etc. katiwalian sa government infrastructure projects, particularly po sa flood control. Oh, di ba? Nakikita talaga natin na minsan hindi bias si Ted Pailon, mga ka-update. Matakin po ninyo, pati atong kamera. Binubutasan ho niya. Totoo naman po kasi, pag si VP Sara ang gumalaw, marami hong sinasabi ang mga yan. Di ba? Pag si Marcos Jr., tahimik lahat sila. Ngayon, yung flood control project, nasaan ang budget? Nasaan ang budget? Nasaan ang budget dyan na 1 trilyon? Napapakinabangan ba ng mga Pilipino? Napapakinabangan ba ng mga binabaha dyan sa Maynila kahit saang lugar, mga kabdi? Napapakinabangan ba ng mga taxpayer yang nawawalang 1 trilyon? Tanong ko lang, Marcos Jr., nasaan ang kaban ng bayan? Doon po sa accountability issue na ito, palagay po ninyo, sino ho ang may karapatan na mag-imbestiga nito sa Kongreso? Well, sa akin pong pananaw, kung unang-una, gusto ko munang malaman yung mga may na talaga, may mga masasabi nating konkretong ebidensya na agad nang sa ganun ay hindi tayo yung parang nagwi-witch hunt. Yan, titignan na po natin agad yan. Pero sa akin pong paniniwala, ang aming pong committee ay may karapatan naman para ito isiyasapin. Opo. So, kung ang inyo pong komite, yung Committee on Good Government and Public Accountability po ang mag-iimbestiga dito, kaninyo bubuin lamang ang buong membership po ng komite sa usapin po ng pagsiguro na magiging accountable dito ang mga posible na masangkot ay miyembro mismo ng Kongreso. Paano po ang magiging action po ninyo dyan? Kasi it's, kumbaga, one of your own, or some of your own, ang magiging subject ng investigation. Kung may matatamaan po ng mga kamiyembro natin, wala po tayong magagawa. Ano po gagawin natin dyan? Unang-una naman po, lahat naman po ng ating committee meeting, talaga namang, lahat naman po ng ating committee meeting, live. At ito yung pinakikita po natin sa taong bayan. So, siyempre, kung sino po ang tatamaan, wala po tayong magagawa. Inyo ho bang nabasa yung transcript, Congressman, mismo ng speech ni Presidente nitong SONA tungkol po sa aspetong ito? Well, ako po yung nando doon. Narinig ko naman po. Yung transcript po, hindi ko pa po masyadong, hindi ko po nabasa. Pero maliwanag naman po yung sinabi ng ating Pangulo. Opo, may sinasabi siya kasi, meron pong inaatasan niya mismo, DPWH, at saka yung isang committee doon. Opo, sabi nga po ni Secretary Bonoan, ito po yung sa regional nila, na mga, yung Lupon, supposed to be po na nag-aaral sa mga proyekto po sa bawat regions, ang mangunguna sa investigasyon.
Doon po sa aspetong yun, meron ba kayong masasabi na mismo DPWH ang mag-iimbestiga? Well, siguro, aantayin po natin kung ano rin ang magiging resulta nila. Mm-mm. Pero meron po kasi akong isang nakikita rin doon sa isang speech ng ating presidente. Mm-mm. Yung pong bumagsak na tulay, Opo, okay. Mm-mm. dito parang, bukod dito sa flood control, ito pang isang defective na tulay. Mm-mm. Ito, maliwanag na eh. Mm-mm. Di ba? Opo, opo. Parang hindi mo na siguro kailangan mag-imbestiga. Kumbaga, itong Anong hindi kailangan mag-imbestiga dyan sa tulay? Sa Isabela ba yung pinag-usapan natin dito? Yung kung saan yung truck dumaan. Ngayon sinisisi nila ang truck driver at kakasuhan. Di ba? Kung hindi pa ko dumaan yan doon, mga kapdi, kung maraming kotse ang nagsabay-sabay pumasok doon o dumaan, tapos doon gumuho, anong mangyayari? Common sense na lang po talaga ang kailangan gamitin. Chihuahua. Di ba? Common sense na lang. Kung maraming ang kotse, mga sasakyan pa, ang mas nadisgrasya doon at hindi yung truck, paano malalamang depektibo yung tulay doon? Di ba? investigasyon na to, alataan na merong dapat managot dito. Mm-mm. So ano bang ano natin dito? Mm-mm. Ano ba ang dapat natin gawin dito? Di ba? Opo. Baka mami, parang gaw-gaw lang yata na ginamit dito. Yung nga po, no, nasabi nga ni Pangulong Marcos, 10 years in the making. Bakit bumagsak ng ganon? Ano ba yung gaw-gaw ba yung ginamit para bumagsak? Opo, sige. So, yan po, klaro-klaro. Isa sa mga agenda po ninyo, Congressman. No? Mm-mm. Ako tingin ko, dahil ito maliwanag eh. Mm-mm. May talagang bumagsak eh. Di ba? At meron po mga naperwisyo talaga. May mga biktima. Mm-mm. Isipin mo, hindi pa nag-iinit ang puwet yung umano nito, ganyan na nangyari. Ano nangyari? Opo. Sige nga po, klaro nga, no, yung sinasabi ni Presidente, no, yung Isabela Cabagan, ano, na tulay na pagkamahal-mahal, and kagagawa lamang, yung ginamit, binuksan, bumaksak po kaagad. Opo, klaro po yun, Congressman. So kung mamarapatin po ninyo, babalikan ko lang po itong mga sinasabi po na mga flood control, no? Opo, na binabanggit po ni Presidente rin na paiimbestigahan niya. So dito po, sir, paano po? Kasi kanin nyo, ayaw nyo lumabas na parang witch hunting po kayo. So, palagay po ninyo, ngayon pa lang, paano kayo magkapagsisimula dito kung sisimulan po ninyo ang investigasyon at totoo pong kayo mag-iimbestiga? Una-una, sisilipin po muna natin, aalamin po natin kung ano yung magiging resulta ng kanilang investigasyon. So from there, titignan natin kung ano yung magiging rekomendasyon nila. Mm-hmm. So pag makita po natin na talaga namang may matinding problema, yun na siguro ang magiging hudyat. Opo. Sino magre-recommenda po, Congressman? Yung atasan po, yung DPWH po. Mm-hmm. Dahil siyempre sila yung may mga technical know-how dito. So susulatan din po natin, makikipag-ugnayan tayo at kung po pwede siguro, mamomonitor din natin yung progress ng kanilang investigasyon. Okay. Opo. Congressman, ang pinag-uusapan po dito, sabi nga ni Presidente, no, flood control na palpak, gumuho, at yung iba ay guni-guni, no? Meron po kasing ongoing daw ngayon na 5,700 flood control projects ang DPWH, no? Ongoing, at meron daw po ding completed. Ang sinasabi po ni Presidente sa loob ng kanyang term, no, 3 taon. So kapag ganito karami ang pinag-uusapan mga projects, kayo as in aasa lang po kayo sa DPWH o paano po ang inyong gagawin? Will you conduct, halimbawa po, some ocular inspection sa mga proyektong ito? Paano kaya, Congressman? Well, siguro mas maganda rin. Mag-conduct din kami ng sarili naming investigasyon. But siyempre, unang-una, bubuhin po muna natin yung ating committee. Mm-mm. Tapos, pagkatapos po niyan, ihingan po natin ng rekomendasyon yung bawat isa
kung ano yung mga dapat naming prioritize. Pag nangyari na po yan, gagalaw na po tayo. So kung ito po ay kagaya po nito, siyempre kailangan bigyan din natin agad ng attention to dahil mismo ang presidente na ang nagsalita tungkol dito. So pag-uusapan po namin kung ano po yung hakbang na unang gagawin po agad namin. Opo. Meron din pong kaisipan, Congressman, kung mamarapatin po ninyo na ang pinagmumulan din po ng lahat ng ilang mga questionable umanong flood control projects ay yung insertions na nangyari sa budget, no? Okay. Opo. Kayo ho ba, Congressman, ay bukas sa kaisipan na dapat munang unahin yung mga nangyaring insertion? Sino ang nagpasimuno ng insertion at yung mga nagpasimuno unahin yung kanilang mga pinanggagalingan lugar o distrito? Pwede rin naman. Pero kasi po yan, sa Committee on Appropriation yan eh. So siguro pagdating po ng budget hearing sa Committee on Appropriation, maganda po na maitanong rin po yan. Opo, bagamat Committee on Appropriations nga po, no, yung in charge po sa pagbubuo ng budget, pero kung i-connect na natin ito dito po sa usapin ng sinasabing questionable o may umano'y katiwalian na nangyari, hindi po ba din kung sakasakali, Congressman, kumbaga nasa tono naman kayo doon kung ang inyong komite ay magsisimula sa ganun pong step na insertion, sino nag-insert, saan tong distrito, saan tong lalawigan, at yun ang uunahin yung proyektong susuriin. Kasi nga yung pong binabanggit din po dito, pinanggagalingan ng lahat, itong banggit din po ng DPWH na sila mismo nagulat, ang daming proyekto na wala naman sa kanila pong plano. Pwede rin naman. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa DPWH at hihingin natin sa kanila kung ano talaga yung mga sinumite nilang plano at kung ano yung mga in-insert para po dito. Opo. So, Congressman, nabalitaan ko po na si Congressman Terry Ridon ng Public Accounts ay nagsabi na po din na sila ay mag-iimbestiga. Bagamat yung kanila pong jurisdiction, klaro po naman kung meron na pong mga audit reports. Paano kaya ito? Kung sakasaka, meron kasi daw siyang pangungunahan na rin ngayong Agosto na investigasyon. Pwede kami mag-join sa parang yung mga ginagawa po ng mga committee, nagsasama-sama para sa ganun, lahat yung mga possible na anggulo ay matouch po namin. Okay. Sige po. So sir, sa gitna po ngayon ng budget season na naman, ano po ang priority nito sa inyo? Itong investigasyon sa sinasabi ni Presidente na mga questionable flood control projects sa inyong komite? Well, siguro una, alamin po muna natin kung ano yung, kasi baka mamaya naman, yung mga, ako po ang nakikita ko po kasi dito sa mga flood control. Yung flood control naman po per se, hindi naman po problema. Baka mamaya lang dyan, yung iba dyan, puro mga... Naku, mapapakamot ka talaga sa hindi makatay dito kay Chihuahua. Mantakin po ninyo hindi daw problema ang flood control. Tama ba yung narinig natin, mga kapli? Ganyan po talaga ang pag-iisip ng mga admin ni Bongbong Marcos. Hindi na nakakapagtaka, mga kapli. Mantakin po ninyo, isa sa pinakamalaking problema sa Pilipinas siyang flood control. Tapos sasabihin na itong gunggong na to na hindi daw problema ang flood control. Saan nyo dinala yung mga pera ng taxpayer? Saan nyo dinala ang pera ng kapan ng bayan? Hindi problema ang flood control, mantakin po ninyo, maraming nilulubog na lugar. Maraming napiperwisong gamit, mga tao. May mga, alam niyo na, may mga nagaganyan. Nakakaawa yung mga Pilipino, lalo na pag malakas ang bagyo o ulan. Sasabihin itong gunggong na to na hindi problema ang flood control. Kasi kayo, na matatakaw sa kapangyarihan, puro kayo pangako sa mga nasasakupan nyo. Pag nandyan ng budget, alright, ganito, may project kayo dito, may project kayong ganyan, masusolusyonan natin yan. Pero ang katotohanan, wala. Wala. Puro lang salita. bogus. Yun po ang magiging problema.
At saka kung ito nga po ba talaga ang totoong solusyon dito po sa baha. Baka mamaya itong flood control na to, puro ano na lang to, band-aid solution. Di po ba? Kasi Opo. baka mamaya, ito, ako po, siyempre, pag sinabihan ako ng, pag kinausap mo yung DPWH, itong problema sa area ko, baha. Ano ba solusyon dito? Kasi kagaya ko po, hindi aaminin ko po sa inyo, hindi ko naman po alam yan dahil hindi naman po ako inhinyero. So siyempre, hingin ko yung Hindi naman nakakapagtaka na hindi mo alam yan, Joel Chua. Kaya ka nandyan kasi alam naman namin mga tao na tatanga-tanga ka. Nag-comment-comment ka pa dyan sa flood control tapos hindi mo alam. Literal na tuta ka ni Marcos. Literal na wala ka talagang alam. rekomendasyon nila. So sasabihin nila, Congressman, maglagay po tayo dyan ng ang gagawin po natin project dyan para mabawasan ang inyong mga baha, mag-flood control tayo. Siyempre ako po, dahil sila po yung nakakaalam, papayag ka. O sige, iyan mo to, ito yung area ang gusto ko, para Opo. dito sa area to, sa area to, dahil ito yung laging binabaha. Magugulat ka ngayon, pinasama na pagkatapos ng ang dami ninyo ng flood control, ba't parang wala pa rin nangyayari? Diba? Opo, Sabihin opo. naman nila na, so yun po ang dapat natin tignan. Kasi Opo. baka mamaya, lagi tayo nakatingin dito, maaaring, eto, nagsusubside, maaaring yung dating baha, kung hanggang bewang, ngayon hanggang tuhod na lang, maaaring tama naman yung solusyon, pero ang tanong, ito ba talaga ang permanenteng solusyon? Siguro dapat pag-aralan din natin kung ano talaga. Kasi ang nangyayari, tingin ko, pwede namang nakakaginhawa rin yan. Kasi may mga area rin naman tayo na mga talagang hindi na rin ganung binabaha. Opo, pero ang opo. tanong, ito ba talaga ang solusyon? Opo. O baka mamaya, ang dapat tignan na rin natin yung ibang option, kagaya ng mga drainage talaga natin dito. Baka mamaya, dahil sa luma na, kagaya sa amin sa Manila, buong Metro Manila, siyempre, yung alam naman po natin na mga lumang mga syudad na to, so baka mamaya, yung drainage system, it's high time na silipin na rin ninyo. Baka yun, kailangan pungkalin na rin natin. Nang sa ganun, Opo. masolusyonan na, mabigyan natin to ng permanenteng solusyon. Opo. Tama po kayo, Congressman, pero gusto ko lang pong ihiwalay muna itong issue ho kasi nga ang aking focus dito ay dito po sa mandato ng inyo pong komite, no? Yung sinasabi ho ninyo, yung paghahanap talaga sa solusyon na makakatulong sa atin para mabawasan nga ito pong taas ng baha na atin pong nararanasan sa buong kapuluan natin. Babalikan ko lang yung sinasabi po ninyo, no, na kayo po bilang kongresista, umaasa lang din sa sinasabi ho ng mga engineers, halimbawa sa DPWH. Wala ho namang question doon, Congressman, kasi nga ang DPWH gumagawa ng kanilang sariling programa sa NEP taon-taon. Pero sila nagugulat Tama po. doon sa insertion na ginagawa ng ilang mambabatas, no, na sila mismo nagugulat na all of a sudden mayroong 100 milyon sa gantong lugar, distrito o lalawigan na hindi naman sila humihingi. At sila, kumbaga, wala pang plano. Saan nila gagamitin yon? Yung pong aspeto niyo, ano po yung reaksyon? Pag nagkaroon po ng investigasyon, diyan po, lahat po yan mabubuksan. Ako naniniwala po na siguro naman sila po ay magsasabi ng totoo kung ano po talaga. At ito ba kung na-implement, baka mamaya may nag-request. Sinabi na kulang dito dahil lang hindi nila nakikita. O ano nangyari? O assuming nag-insert, naging epektibo ba? Kung hindi naman or na-implement ba? Kasi baka mamaya nakakatakot din dyan. Mamaya naglagay din ng ganyan tapos ghost naman pala. Hindi naman totoong nilagyan. Ghost Ayun ba yung project. mas malala? Ghost project. Hindi, baka mamaya ganun di ba? Hindi po natin masasabi. Baka mamaya kaya maaaring nakalagay doon ganito tapos ghost project naman pala. So dapat makita rin natin yan. Yung pong sinasabi na common na pinanggagalingan ng mga kickback na dredging at desilting na para bagang ghost project din po, doon po sa ganun pong usapin, meron ho ba kayong informasyon doon? Wala So lahat po yan, siguro pag nabuksan na natin yung investigasyon, malamang malalaman na po natin lahat yan. Opo. Congressman, napakabigat nga po nito kasi kayo mismo ang pinuno nitong komite, no? Na naatasan sa pangalan pa lang, public accountability and good governance, no? Congressman, sa sinasabi po ng ilan, pati ho ng Senator Ping Lacson, na may mga kongresista na sila na mismo kontraktor. Paano ho ninyo tatanggapin yung ganong informasyon at in case
kayo ba ay may lakas ng loob para ho mailantad tong mga sinasabing kongresista mismo na ang kontratista ng DPWH? Wala naman po tayo magagawa kung pagdating sa committee hearing, lumabas yung mga ganitong mga pangalan. Ano po magagawa natin? Opo. Tayo naman po, gagawin lang natin kung anong trabaho natin, kung ano nakaatas sa atin. Sana naman po maunawaan po nila.